Sa pagtatapos ng voters registration ngayong araw, naabot ng COMELEC. Ang target nitong makapagparehistro ang halos 3 milyong Pilipino. Nilinaw din ng COMELEC na wala ng extension sa registration, maliban sa mga lugar na apektado ng bagyong Julian. Nasa frontline ang balitang yan, si Ria Fernandez. Sa pagtatapos ng voters registration ngayong araw, wala na raw ibibigay na extension pa ang COMELEC, maliban sa mga lugar na apektado ng bagyong Julian gaya ng Northern Luzon. Ayon sa COMELEC, ipinapaubaya na nila sa mga regional election officer ang pagpapasya kung sususpendihin o palalawigin ang voters registration at paghahain ng certificate of candidacy. Sa ngayon, tanging Batanes Province pa lang ang nagpaabot sa kanila na magkakaroon ng suspension sa huling araw ng voter registration. Tanging natural calamity pa lang daw ngayon ang inaasahan nilang magpapadelay sa schedule ng COMELEC. Wala pa naman daw silang namomonitor na banta ng seguridad o pananakot sa mga lugar na pwedeng maging dahilan kaya hindi matuloy ang electoral activity. Sa kabuuan, naabot ang target na makapagparehistro ang halos 3 milyong Pilipino. Yun nga lang, mahigit 5 milyon ang deactivated voters dahil hindi sila nakaboto sa nagdaang 2 eleksyon. Sa kabila niyan, hindi nawala ang samut-saring reklamo ng mga humabol sa registration sites kanina. Sa Maynila, dumagsa ang mga nagparehistro, nagpa-reactivate at nagpa-transfer ng voter records para sa 2025 elections. Noong tanghali, ganito pa lang ang dami ng tao. Pero 2 oras bago ang 5 p.m. deadline kanina, salasalabat na ang mahabang pila ng mga aplikante. Sa kabuuan, hinati sa 4 na mall ang registration site ng COMELEC Manila. Mahina at luma na raw kasi ang kanilang gusali, kaya baka hindi na nito kayanin ang dagsa ng mga tao. Bagay na nakapagpalito sa ilang dumiretso pa sa tanggapan ng COMELEC Manila. Walang maayos na information sa mga, lalo na yung wala access sa internet. Then yung mga biglang mag-walk-in. So abala din sa kanila yung pagpunta-punta. Mama ko po kasi usually din po dito din po sila nagkukuha. Then dati po sumasama po ako kaya alam ko din po na dito. Pati ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ng mga tatakbong mayor, vice mayor at konsehal ng lungsod, inilipat na rin sa Cinema 12 ng SM Manila mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. simula bukas, October 1 hanggang October 8. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.